Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. So Leo, nasa kaligitnaan na po tayo ng taon. Ano po yung mga bagay na gusto mong matupad this month? Mga wishes, mga plans, mga manifestation, anything na gusto mong matumbok this month. Gamitin mo aking comment section bilang inyong manifestation board. Isulat mo dyan yung mga I wish, I plan, I manifest, and let your spirit guides feel the frequency and energy of your wishes. At sa ganun, mas mapadala nila ito sa universe and also to the heaven above. At sa ganun, matupad yung mga wishes nyo na mas mabilis this month. So, isulat mo na yan. Use my manifestation board, my comment section as your manifestation board. Okay, Leo? So Leo, tulad na kagawian, kunin mo lang yung mga resonate kaha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Leos yan. Kaya relax ka lang, talasan mo ang iyong intuition so that makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo na yung spirit guide sa ating reading for today. So Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po dito sa James Tarot PH. Every time na may reading po tayo, thank you again for not skipping the ads. So Leo, ano naghihintay sa inyo ngayong buong June 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Wheel of Fortune. Ooh, beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what you want, you have the Strength card. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Queen of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Pentacles. Interesting, interesting. In the area of your near future, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of your challenge this month, you have the King of Swords. In the area of your fortune, you have the Nine of Swords. Okay, interesting to. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, meron kang Page of Swords. In the area of your outcome this month, bago tayo pumasok ng July, you have, wow, Ace of Pentacles, blessing of an opportunity. Pag-usapan natin ito later. But first, at the bottom of your deck, you have the Ace of Wands. Wow, dalawang ace. New beginning, new opportunity. May bagong perang dating sa'yo this month. Meron kang pagkakakitaan na dating sa'yo. Congratulations. But also, lingering in the background, yung element of Ace of Wands. Sinasabi dito, Leo, na meron kang chance this month to really change your life for the better. Makabili ng bagong bahay, makalipat from one place to the other. Everything is new ngayong buwan na ito para sa'yo. Pwede rin magkaroon ka ng bagong trabaho, aangat ang pwesto, malilipat ka sa ibang department o malilipat ka na ibang bansa. This is really out with the old, in with the new. Talagang pagbabago sa buhay mo to na kailangan mo yakapin this month because I'm hearing with the Six of Swords here, talagang transition ito patungo sa magandang buhay. Okay? So make sure this time around maging active ka daw. May mga bagay na kailangan mo piliin at i-push mo yung sarili mo na gawin because kung wala daw action at walang pagdaloy, I don't think things will change, Leo, okay? So make sure this time around maging active player ka sa buhay mo and decide on things. Minsan daw may mga bagay na kailangan mo i-risk. That's what I'm hearing. May mga kailangan kang isugal o ilaban o i-take a chance for the better na parang this time around, why not itry ko kaya? Because this really will change your life. I'm seeing transformation dito. Magbabago ang buhay mo with this action. I'm hearing that na parang nasa sa'yo yung chance na gawin ito at abutin ito. Ang tanong, ano yung kaya mong gawin para magbago ang lahat? Because sometimes our fears, our doubts, yung mga bagay na kinakatakot natin, yung mga hihila sa atin pababa o kaya mga maling paniniwala natin. So, wag mo sayangin ang pagkakataon, Leo, because this is really promising for you. Okay? So bago natin basahin ang iyong spread for this whole month, let's have additional messages from the divine. Ano pa yung mga karagdagan nila, mga pointers, payo, mga gusto nilang malaman mo sa buwan na ito. Okay, na kailangan mo parang maging gabay. Okay, Leo? We have guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. May mga pinagsisihan ka pa in the past, Leo. Especially here, nag-manifest siya sa yung Nine of Swords. Na parang may mga bagay ka pa na, ay sayang. Ano ba yan? Bakit ginawa ko to? Bakit napunta ako dito? Bakit ko ginawa yan? Dapat hindi ko to sinubukan. Dapat hindi ko yun sinabi. So, may mga bagay daw in the past na kailangan mo talagang putulin na and let go of that. And tell yourself, okay, nangyari na yun, nangyari na dapat mangyari, okay na ako, okay na kami, gagawin ko na lang siguro yung para sa ngayon at para sa bukas, yun na lang yung kaya mong baguhin at kaya mong ayusin. Pero yung past, tapos na yun. Okay, Leo?
Minsan daw, nagkakamali din talaga tayo, hindi tayo perfecto. So, tanggapin mo daw minsan talagang, minsan you fall short on something, di ba? So, okay lang yan. Another message, you have honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So ngayong buwan na ito, importante rin na maging honest ka siguro sa sarili mo din and also sa mga gusto mong gawin sa buhay. I'm hearing na kung totoo yung approach mo at paniniwala mo at mga gusto mo talagang gawin sa buhay, the universe is listening to you. Kaya dapat maging totoo ka o maging tapat ka sa mga gusto mo. Okay, Leo? Para makuha mo yung frequency and energy of the true things na gusto mo makamit this month, okay? Another message you have, failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Like I've said here, yung guilt mo ay pabalik-balik because meron kang na-fail before. Parang meron kang bagay na parang bumagsak ka, natalo ka, you feel defeated, o kaya mga pangarap, mga trabaho, mga goals na hindi natupad. So, patawarin mo daw yung sarili mo sa mga bagay na hindi nangyari o mga bagay na parang hindi mo nakamit. And then, wag mo daw i-blame masyado ang sarili mo sa mga yun. So, this month also, dalin mo rin yun, Leo. Tama na yung pagsisi sa sarili mo, tama na yung paninisi na walang may tutulong yan. And also, be honest on what you want. Be honest also in what you say. Ngayon ang pagkakataon para maging truthful ka sa buhay mo, sa sarili mo, sa circle mo. And also, use failure not because mahina ka. Use failure as lessons and also guidepost. Para, okay, nag-fail ako dyan. Ito yung mga natutunan ko so that kapag nag-try ka ulit, ay alam mo na yung mga dapat gawin at hindi ka na ulit mauwi no sa mga nangyari before. Okay, Leo? So, pag-usapan natin yung mga nilalaman ng spread in details. Okay? So, ilan ang yung major arcana dito? You only have two major arcanas. You have Strength card and the Wheel of Fortune. So, sinasabi dito, major arcana po ay yung mga cards na may malaki at powerful effect sa buhay mo sa loob ng reading. So, this June, itong dalawang to ang malaking epekto sa'yo. Katatagan and also continuing doing the action para patuloy na umikot pabalik sa buhay mo yung swerte and pera and kapalaran. Okay, Leo? This time around, nakita ko talaga na kailangan daw may active ka this month in your decision, in your trabaho, sa mga ginagawa mo, especially in your actions, kung ano yung gagawin ko, ano yung hindi. Saan ako pupunta, dito ba o hindi? Because this is like, parang action and then consequences, ganyan. So this time around, be careful in what you want to do. Dapat pinag-iisipan mabuti para mapanatili yung swerte sa buhay. Meron din dito ng mga desisyon na dapat mong gawin na hindi mo kailangang pagpaliban and also fight for the things that you want. Hindi pwedeng urong-sulong ka o kaya takot ka. Kasi hindi mo makakamit yung bagong simula kung takot kang humakbang. Okay, Leo? So, simulan natin na yung reading. At the center, you have the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune is telling you, this time around, pabor sa'yo ang kapalaran. Pabor sa'yo ang kapalaran to try something new in your life, especially here with the Ace of Wands. Meron ka bang idea? Meron ka bang negosyo na gusto mong itayo? O kaya trabaho na gusto mong lipatan? O kaya trabaho na gusto mong i-try applyan? Meron kang gustong subukan ngayon with the Ace of Wands. An endeavor that is so new para sa'yo. And your spirit guides are telling you, ngayon ang pagkakataon para subukan yan. Because sa'yo yung pabor ng spirit guides, ng angel guides, ng universe, na parang magiging smooth sailing ang lahat once you take a step forward, Leo. Hindi pwedeng babagsak na lang to sa kamay mo out of nothing. No. Kailangan may kusa from your part and you have to really tell the universe, ito po ang gusto ko, ito po ang gagawin ko, tulungan mo ako. And yan, ito. Wheel of Fortune is here telling you yes. The answer is yes for you, Leo. So, nasa sa'yo yung kalakasan to try it now. Do it now. Huwag mo ipagpaliban because this will change your life for the better. Especially bago matapos ang June, you have a new opportunity, money, and a new way of living. So congratulations. The Wheel of Fortune is being clarified by the Sun card. Yes. Wow. This will make you happy and free. Meron mga gagawin ka this time around talagang dapat mong isipin kung paano mo siya i-execute, anong gagawin mo. Ngayon na pagkakataon para habulin yung mga bagay o simulan yung mga bagay na pinag-uugatan ay kaligayahan o parang gustong-gusto mo siyang simulan. Halimbawa, dati gusto mo magtayo ng tindahan pero wala kang ibang means o wala kang way, ganyan-ganyan, dami nangyari sa buhay mo. Parang ngayon, i-try mo the buo end because kung yan talaga yung gusto mong itayo, parang kakayanin mo siya because happiness is there. Nandun yung kaligayahan in your part to really try it. Ganyan. So ngayon, nakikita ko rin dito na truth will come to you this month. Truth, katotohanan about something na magbibigay sa iyo ng opportunity to start it over. Parang, halimbawa,
meron kang gustong gawin na trabaho o puntahan. Iniisip mo, ay ayoko dyan mag-apply kasi baka hindi ako pasok, may iliit ang credentials ko, baka mamaya mga papers ko na pinag-aralan ko hindi swak dyan, wag na lang, wag na lang. And then, yung truth, yung katotohanan na malalaman mo this month, nagsasabi sa'yo na, ay hindi, okay lang pala mag-apply kahit hindi ako pasok sa credentials. And tatanggapin pala ako sa applications, pwede pala. So that truth na nalaman mo, edi a-actionan mo, di ba, mag-a-apply ka ngayon. That will change your life. Probably that job na a-applyan mo, ay oo, yes, ang sagot sa'yo, matatanggap ka. And that will change your life for the better. So sinasabi talaga ng spirit guides mo, simulan mo lang isang bagay, and let God and universe do the rest. And total naman, nasa iyong energy na Wheel of Fortune, talagang maswerte ka this time around, Leo, okay? So, I'm seeing you very maswerte, very happy, very free. You have everything that you need. At saka kaya mong gawin yung mga gusto mong gawin, especially sa pag-abot ng mga bagong bagay, bagong buhay for you, okay? Napakagandang June ito for you, Leo. In the area of what you want, you have the Strength card here. You want na din matapos yung mga bagay na panaghihirapan mo ito nakaraan, meron kang tinatry buuin, meron kang tinatry na tapusin o abutin. Kaya lang talagang sobrang hirap na, no, at talagang sobrang tatag mo din at the same time. You're the kind of person na marami ka nang natupad, marami ka na rin pinagdaanan, marami na rin nag-fail, marami ka na rin sinubukan pero wala nangyari, palipat-lipat ka rin ng ibang trabaho o di kaya nagtitiis ka because nasa malayong lugar ka, yung family mo nasa malayong lugar din, and then you're just doing the job because of them. And yun ang pagtitiis na to, it took you a long time para ma-master o para makayanan o para makasanayan, because I'm seeing talaga a very, very matyaga na Leo na para mag-isa ka lang ngayon, and your family is so far away from you. Ay iniisip mo na lang para sa future, para sa kanila to, para sa magandang buhay na gusto kong ibigay sa kanila, para makabili na kami ng bahay, para makapagpatayo na ng negosyo, para makapagsimula na makapagtapos na sila so that my kids will have a better life than I had before. So ngayon talaga yung future-oriented ka and you want your family to have a better life. Kaya ngayon pinagtsatsagaan mo o talagang sumikap ka na gawin itong isang bagay o isang trabaho sa buhay mo. And nakita ko dito, in your core, nasa core mo yung swerte eh. So talagang nasa gitna, nasa puso ng yung reading, yung swerte mo this time around. And I'm hearing this strength or this katatagan, resilience from you ay magkakaroon ng reward. Because freedom is here, happiness is here. May magandang bunga yung mga bagay na pinagtrabahuhan mo, kaya ilaban mo pa yan, Leo. Nakita ko naman na alam mo kung gaano kahalaga itong nilalaban mo, itong pinagkatsagaan mo at pinagkasumikapan mo. Kailangan mo talagang i-push pa. I'm hearing that. And also, kung may pagkakataon for you to relax, enjoy panandalian o kaya magbakasyon ka sandalian lang, I'm hearing talaga bigyan mo rin doon ng pagkakataon yung sarili mo na maging maligaya din sa gitna ng iyong pagsisikap. May pagkakataon din for you na bigyan mo rin ng sarili mo ng kalayaan and also relaxation. Okay, Leo? The Strength card is being clarified by Ten of Swords. Yes. Sobrang bigat na talaga. Nakita ko dito. Sobrang bigat na. Sobrang nagtitiis ka sa isang bagay na hindi mo alam kung kailan matatapos, hindi mo alam kung paano magtatapos, kung paano masosolusyonan. May mga bagay na pinagtitiasan ka because alam mo na kapag huminto ka, babalik ka na naman sa baba o mag-drag na naman palaylay yung mga bagay sa buhay mo. And yung eyeball mo, yung vision mo, nakatutok lang sa future, nakatutok sa bagong simula, bagong buhay, bagong endeavor, bagong bahay din. O kaya meron ka talagang binubuo na alam mo na kapag na-reach mo, ibabago sa buhay mo. Kaya laging nasa isip mo tong hardship eh. Nasa isip mo yung pinanggalingan mong kalugmukan before. Baka maaaring napalayas kayo sa bahay, wala kayong makain, I'm hearing na wala kang pambili ng ganito, wala kang pambiling ganyan before at ayaw mo nang balikan yun kaya nagkatsaga ka ngayon. Pinagusumikapan mo na gawin ang lahat kahit sobrang hirap because you don't want to get back on a place or a phase of your life talagang sobrang bagsak. Leo? And I truly understand kung bakit nagsusumikap ka in your family. And I want you to know na in your background, merong bagong simula naghihintay. So, just continue what you're doing because a new start is coming for you, okay? In the area of what you need, bago natin ituloy, Leo, 10 kayong parte ng Pilipinas o buong mundo na nanonood ng ating vlog. Comment down below so that malaman ko kung saan po nakakaabot ang ating mga videos every time na may reading tayo for Leo. So, comment down below, Leo. Saan po kayo nanonood ng ating videos today? So, in the area of what you need daw, kailangan mo malinaw na vision
of what you want in life, Leo. I know, umaasa ka na bagong simula, sana makatapos yung mga anak ko, sana makabili kami ng bahay, sana ganito, sana ganyan. Kaya nagtitiis ka, nilalaban mo because ayaw mo nang bumalik sa dati. But your spirit guides are telling you, you need to have a clear vision. Halimbawa, sumweldo ka this month. And then ang pangarap mo lang naman ay makabili ng bahay. Paano, Leo? Paano? Magkaroon ka ng konkretong plano. Itong presyo na ito ilalaan ko for the savings of the house. Kailangan makahanap ka na ngayon, mag-canvas ka na ng mga bahay na gusto mong tignan para meron ka malinaw na goal kung magkano ang aabutin mo. Para hindi ka rin nahihirapan buwan-buwan, taon-taon na parang, teka, may goal nga ako pero parang walang threshold, walang mark na gusto kong tumbukin. Kailangan may mark. Halimbawa, for the next 2 years, kailangan ko maipon to. For the next 3 years, kailangan ko maipon to. Kailangan may threshold kang dapat tumbukin para malinaw yung vision. And also, makarkula mo din kung ano yung mga bagay na kailangan mo ibigay, pera na kailangan mo i-impok, at perang pwede mong ibigay sa ibang tao, o kaya perang pwede mong igasta for entertainment, for yourself, ganyan. So, para meron kang malinaw na tangible plans so that mas madali mong maabot yung mga bagay na gusto mong maabot, especially with a brand new start, brand new life, new house, new home for your family and for you. Nakita ko rin dito na maging open ka. Open ka for other resources. That's what I'm hearing. Parang, for sure, ito yung ginagawa mo ngayon, ito yung tinutumbok mo na trabaho because ito yung magbibigay sa iyo ng sagot sa iyong mga goals. But there are things in your life right now na parang kailangan mo daw maging open for other ways of earning or other ways para mas maabot mo yung goal mo. Baka parang may kailangan ka pang i-add, o baka halimbawa kung nasa abroad po kayo and then meron kang trabaho dyan, yun lang yung ways of earning. Baka sa Pilipinas pwede ka magpadala and then sila dito pwede magtayo ng sarili lang tindahan para pandagdag kita. So para 2 beses ka kumikita yung trabaho dyan and then yung tindahan nila dito. Parang ganon, para magkaroon ka ng dalawa o iba pang paraan para lalong mas mapabilis yung pag-iipon mo, something like that. So, ngayon daw maging open ka for other ways, other options, pero dapat malinaw sa'yo yung goals and gusto mong gawin. For others, I'm hearing, Leo, na parang kailangan mo na daw magsalita. For other Leos, ito ha, parang for a very long time, naging matyaga ka, nagtiis ka for something na sobrang bigat. Parang ngayon, kailangan mo daw magsalita. Sabihin mo yung nalalaman ng puso mo. If you want to say no to someone na parang feeling mo inaabuso ka na o nilalamangan ka na o piniperahan ka lang o parang nandyan lang sila because they want something from you pero in reality, sila naman wala silang mabibigay for you. Ang ginagamit ka lang ganyan. Ngayon, parang kailangan mo daw magkaroon ng boundaries, malinaw na boundaries with other people na parang, enough na. Hindi na ako papauto. Alam ko rin katotohanan with the swords here. Yung sword po dito ay simbolismo ng katotohanan, truth, and power. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, dapat magkaroon ka ng boundaries with other people para hindi ka naiisahan, hindi ka nauuto, hindi ka naapakan. Always speak up. Speak for yourself and fight for yourself. Okay, Leo? The Queen of Swords being clarified by the Eight of Cups. Yes, ngayon talagang magkaroon ka talaga ng kalakasan to walk away from other people na talagang feeling mo hindi na sila mabait sa'yo o napaka-toxic nila o parang feeling mo talagang inaapakan, inaapi, iniisahan. Ngayon pagkakataon na if you're feeling na hindi na talaga swak itong mga taong ito sa buhay mo, learn to walk away and find your peace. Be open to a brand new future without them. Ganon din sa mga sitwasyon. Kung may mga sitwasyon na parang feeling mo unfair o parang feeling mo na parang dehado ka lagi at parang kahit anong gawin mo, hindi ka makabangon-bangon. Ito yung pagkakataon na maging bukas ang iyong puso at isip for something new, something else, and choose yourself and walk away. Find your path moving forward, okay? For others, like I said kanina, na maging malinaw na vision mo for the future. And kung nakita mo sa future mo na yung mga taong ito o mga sitwasyon na ito o mga endeavor mo sa buhay mo, hindi na parte ng future na yon, learn to leave them and choose the things na alam mong para sa magandang kinabukasan mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Pentacles. Ngayong buwan na ito, ang nasa isip mo lang makaipon ng pera. Financial stability. Talagang kailangan mo ng pera, kailangan mo makaipon na because I'm feeling talaga may pinag-iipon ng kambahay o negosyo o lupa na gusto mong bilhin for your family, for your future. Kaya ngayon talaga nag-iipon ka mabuti and tinatry mo lahat para makuha yung right amount of money. And this money, nakita kong talagang dahilan kung bakit trabaho ka ng trabaho this time around because you're fighting for the ultimate happiness. You're fighting for the
stability na meron sa pamilya mo na hindi ka na mahihirapan, hindi ka na mag-struggle, hindi ka na mag-iisip for the next month kung ano, paano makakabayad ng bills, para makakabili ng ganito, para makakabayad sa ganyan. Ngayon, very active ka. That's what I'm feeling. Very active ka doon sa pagdidesisyon na parang, okay, ito ang buwan na nating kita, ito ang buwan na nating trabaho, ito ang buwan na nating gastos, paano naman for the future? Kaya nag-iisip ka talaga ng stability sa iyong kaperahan na hindi pwedeng laging nauubusan, hindi pwedeng laging labas ang pera tapos walang nag-stay, tapos wala ka naiipon. Ano? So ngayon na pagkakataon para isipin mabuti yung expenses mo, Leo, na ito ang gastos ko, ito ang gastos namin, ito ang pera ko, ano ang dapat kong gawin? Ang kailangan lagi may ipon din. Dapat strict ka doon, Leo. Kailangan may tinatabi ka kahit gaano kaliit yan, kahit 2 pesos yan. Basta may natatabi ka, buwanan, so that mag-gain mo yung financial stability na gusto mo, okay? The four of Pentacles being clarified by the Seven of Swords. Yes, kailangan mo talagang mag-ipon, mag-impok. Ikaw mismo mag-iisip ito ng paraan, Leo. Strategy mo ito. Ikaw mismo ang mag-iisip ng paraan kung paano, yung taktika kung paano ka makaipon. Kahit maliit lang po ang pera ninyo, I understand din naman lahat tayo ay may malaking pera o may malaking trabaho o negosyo na pinagkukunan ng pera buwan-buwan na makaka-spend and also makaka-earn, di ba? Kaya makapag-ipon. Pero nakita ko dito na kailangan mo doon talaga mag-isip ng strategy, Leo. Strategy para mahanap mo yung paraan so that you can be financially stable. Yung ipon na yan, may ano yan eh, merong hack yan eh, merong right way of doing that eh. Pwedeng 10% ng kita mo for the month, ipunin mo. And kailangan mo maging matibay dito, strength talaga. Kailangan mo talaga maging stricto sa sarili mo. Hindi. Ano man ang mangyari, hindi ko gagalawin tong 10% na kita ko this month. Iipunin ko to. Para 10% every month, imagine mo for after a year, kung magkano na yung laman na yan, pwede mo na yan magamit pampasimula o pwede mo na yan magamit para makaipon ka pa na mas malaki pang hulog for a house, halimbawa, o kaya for a certain property. So, isipin mo yung for the long run. Financial stability, kaya actionan mo na, mag-isip ka na ng taktika and strategy para makaipon ka. Okay, Leo? In the area of your near future, you have the Six of Swords. Ito ang maganda. Napakaganda. Sa near future, nakita ko yung transition mo at journey mo patungo sa safe place, patungo sa katuparan ng mga pangarap mo. I'm seeing talaga earning a house, buying na, completing yung hinuhulugan, makapagpatapos sa mga anak. Nakita ko na payapa ang buhay mo moving forward, may mga wishes na matutupad, and you, tapos na yung struggle in your part. Hindi ka na talaga babalik dito sa Ten of Swords. Like I said kanina, diba takot na takot ka, kaya nagsisipag ka eh, kaya tawag ito, nagtsatsaga ka sa isang trabaho, sa isang sitwasyon because ayaw mo nang bumalik dito sa mga pinagdaanan mo in the past. And nakita ko yan, hindi ka na babalik doon, Leo. You are now entering a new era of your life. Dahil sa swerte na ito at kaligayahan na to at nilaban mo na ng mga bagay-bagay, you are entering a new life, a new way of living kung saan tapos na yung mga pinaghirapan mo noon at hindi ka na babalik doon. So congratulations, Leo. The Six of Swords being clarified by the King of Cups. Yes, kapayapaan talaga. King of Cups is like peace, harmony. Kahit magulo sa paligid mo, okay ka, payapa ka, wala kang problema. Kung may problema man, kaya mo agad solusyonan. Kung may kailangang gastusan, kaya mong bilhin, kaya mong bayaran. Yung family mo okay, walang may sakit. And you're really transitioning in a life where there's peace, where there is love, walang struggle, walang emotional baggage, and you're also emotionally matured din na parang lahat kaya mong solusyonan agad-agad. Ganyan. So congratulations, Leo. You're landing on a life na there is no struggle unlike before. So congratulations. In the area of your challenge this month, Leo, you have the King of Swords. Challenge sa'yo yung matalinong pag-iisip. Yes, matalinong strategy. Because you already have Queen of Swords here, action eh. Parang vision of the future eh. Pero ngayon, ang problema mo, ang challenge mo, action. Ano yung mga bagay na handa mong gawin para matupad yung mga yan? Para mag-continue doing that. Maging matalino ka rin daw sa pagpili ng mga taong papasukin sa buhay mo, mga taong dapat mong bitawan, mga sitwasyon dapat mong pagtuunan ng pansin. Kasi meron ka siguro mga ginagawa na hindi valuable. Halimbawa, 5 hours kang nag-YouTube every night bago matulog. So, konti lang yung tulog mo as sobrang dami mo mag-YouTube o mag-internet tuwing gabi. So, hindi nagiging makakabuti yan for your rest day, para sa recharging ng katawan mo. So, may mga bahay kang pinag-focusan daw this month na hindi nakakatulong for you, na hindi valuable for you. So, make sure be tactical, be analytical,
Meron ka mga plano-plano, pag-aralan mo munang mabuti bago ka magdesisyon. Kailangan isip papairalin, hindi puso, Leo. And also, nakita ko dito na no emotion attached. Parang walang personalan, trabaho lang to, ganyan. So, always use your head in your decision making. Kung ano yung totoo, totoo. Kung ano yung tama, tama. No in between. Nakita ko rin dito na kapag may dapat actionan, wag mong upuan. Dapat nakatutok ka doon agad at mabilis pong solusyonan para hindi lumaki yung problema. Okay, Leo? The King of Swords being clarified by the Four of Swords. Yes. Ngayon parang nakita ko dito na sometimes you really have to really like I said kanina, matulog ka mabuti. May mga bagay na kailangan mo ipahinga. Naramdaman ko talaga yung element of you not giving a lot of time para magpahinga, para matulog. I'm seeing talaga kanina with the cellphone bago matulog, hindi nagpapahinga ng mahaba. Naka-cut short yung recharging time. So magkaroon ka doon ng clear tactic dyan. And also, ipahinga mo daw din yung utak mo when it comes to people na hindi talaga nagmamatter o sitwasyon na hindi nagmamatter. Maging matalino ka this time around in picking up kung ano yung dapat na may bigat sa'yo at ano yung hindi. Nawawa, ito, meron kang inaasikaso mga bagay-bagay and then you realize, ano ba yan? Inaasikaso ko yan? Wala palang magandang dulot for me. So, doon ka na lang daw mag-focus muna sa mga importante because that will change your life for the better. Okay? Ito ang importante. Bagong simula, bagong buhay, bagong bahay, bagong opportunity. Okay? In the area of your fortune this month, Leo, you have the 9 of Swords. 9 of Swords. 9 of Swords telling you, patapos na talaga yung mga alalahanin, mga worries, mga overthinking. Meron ka makukuhang information this month na talagang titigil lahat. Titigil lahat ng problema. Titigil lahat ng worries mo, stress mo, confusion mo, takot mo because may confirmation of growth, may confirmation of pera, may confirmation of tawag ito, swerte for you and you're now reaching a calm state of your life. Patungo ka na sa matiwasay at magandang buhay. Kaya, okay na, relax ka na. You don't need to worry about anything because aalagaan ni God lahat ng aspeto ng buhay mo at everything is fine. Everything is working out in your favor. So tama na ang pag-worry mo dyan, okay? The 9 of Swords being clarified by the 3 of Swords. Yes, yung mga bagay in the past. Like I said dito, may mga bagay ka na ayaw puntahan eh. Mga pagkakataon, sitwasyon o experiences na ayaw mo nang balikan. Kaya nagkatsaga ka, nagtitiis ka at kinakaya mo. Now, in the area of fortune, nakita ko, yung mga bagay na nakapanakit sa'yo in the past, makakalimutan mo na. Hindi na siya makaka-apekto sa buhay mo this time and you are healing na. Gumagaling ka na. Meron ng paghilom ng sugat sa puso mo na yung mga nangyari before, unti-unti nang nawawala at hindi na bumibigat sa damdamin mo. Kayang-kaya mo na siyang pag-usapan without the pain, without the emotion. Ngayon, natanggap mo na yung nangyari before and you're now learning to move on. Starting a new one. Okay? Napakaganda. Moving on, moving forward, healing, paghilom. Okay? In the area of your divine advice, ito naman payo sa Spirit Guides mo, Leo, this month. Page of Swords. May mga bagay daw na kahit hindi ka sure, hindi ka sigurado, hindi ka knowledgeable, hindi ka expert, pero kapag na-present sa'yo, binigay sa'yo ng boss mo o ng someone, an opportunity, huy, gawin mo naman to, ito yung work mo, ito yung task mo. Huwag mong hindian. Huwag mong katakutan. Fight, tanggapin mo. Pero at the same time, learn as you go. Minsan pwede naman tayong aralin ng isang bagay habang ginagawa natin, hindi ba? So, ito yung pagkakataon sa'yo para aralin ng isang bagay habang tinatanggap mo yung opportunity and challenge. Huwag mo daw hindian kasi baka yan yung opportunity sa'yo na magbibigay sa'yo ng magandang future and pera. Okay? I'm also seeing here na Page of Swords, may darating daw sa'yo information this month. A good information to ha, good news ito about a job, about an endeavor, about a negosyo, or papers, documents na kailangan mo this time around na makakatulong sa'yo para matigil na itong mga worries mo and stress mo na magko-confirm sa'yo na, okay, may go signal na ako, magagawa ko na hindi ko na kailangan mag-worry. I'm also seeing here na kung may pipirmahan ka daw, Leo, paalala sa'yo ng Spirit Guides mo, kung may pipirmahan ka papeles, documents, make sure na babasahin mo mabuti because baka may mga fine prints dyan na hindi mo naiintindihan. Pag hindi mo naiintindihan, itanong mo para totally alam mo kung ano yung pipirmahan mo, okay? The Page of Swords being clarified by the 5 of Cups. Yes, learn to forget the past, move on, sulong sa mga bago, huwag ka mahiya na mag-try kapag may binigay sa'yo na bagong opportunity, kahit di ka sure, kahit parang feeling mo, yung puso mo nandun pa sa past job o past endeavor, pero meron ng hetong bago na binibigay sa'yo at hindi ka pa handa. Dapat isipin mo, handa, hindi, okay lang po, handa ako.
ready kang yakapin yung mga bago. And this information na makukuha mo this month or mga news, magbibigay sa iyo ng garantiya na para, okay, kailangan ko na pa talagang dumiretso sa bagong buhay at kalimutan ko na yung past. Because this information of good news, pero itong bagong trabaho talaga, kaya iiwanan mo na yung mga bagay na talagang pinanghinayangan mo, na realize mo na hindi pala ako dapat malungkot, hindi pala ako dapat mag-dwell sa past, because there is a good news coming to me, for me, brand new start, brand new beginning. Ito yung magbabago sa buhay mo generally. Okay, Leo? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin saglit-saglit lamang. But first, let's have additional messages from the divine. Ano pa yung mga additional lang gustong ipaalam sa'yo? Una, you have fair man, dealings, a relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Probably matandang tao ito sa buhay mo, puti ang buhok, kailangan mo daw asikasuhin ang relasyon mo, ugnayan mo sa kanya. May matters daw na kailangan mong ayusin with that person. Another message, bag, something important such as a new job. Like I said, new job or a raise. Congratulations. A race, pwede din dito. Another message of bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Like I said here, tapang, pagkatsaga, tibay ng loob. Okay? Another message, you have dolphin, financial gain. Swerte talaga. Financial gain, usually coming from something you did in the past. So meron ka daw pinagdaanan in the past na magiging rason para magkaroon ka ng pera this time. Okay? Pero may pinautang ka dati, ngayon magbabayad na. O kaya meron mga tira pang sweldo sa dating trabaho, ngayon mabibigay ng mga benefits, ganyan. Another message, you have dog barking, advice from a friend. So pakinggan mo daw ang payo ng iyong kaibigan this month. Makakatulong sa iyo yon moving forward. Okay? Another message we have, kunin na natin to. Haystack, karma, you will reap what you have sown. So meron babalik sa iyo na pinakait sa iyo before. At kung good karma yan, congratulations. Kung ano yung mga ginawa mo dati, ngayon babalik na sa iyo. Ma-reap mo na yung harvest na yan. Carriage, a journey, either physical or mental. Meron daw pag-travel in your part. Congratulations. Talagang bagong bahay, bagong lugar, bagong opportunity. Another message, spear, heartache over what you no longer have. Ito nga yun, 5 of Cups. Meron ka pang tira-tirang pain sa mga bagay na nagawa mo in the past. Also here with the 3 of Swords. Ngayon, unti-unti mo na yung makakalimutan. Okay? Another message, nest, an emotionally secure, loving family is important to you. Loving family do yung mga support group mo importante sa'yo this time. You have mice, discord among friends and family. Success! Congratulations! You have hand in need of help, assistance, and guidance. Kung kailangan mo doon ng tulong, kunin mo. Makakatulong sa iyo yan moving forward and hindi yan kahinaan. Okay? Eagle, triumph over troubles and obstacles. So meron daw tagumpay na makukuha this month. So okay lang yan. Kayanin mo ang mga pagsubok because malagpasan mo din siya. Especially here. Bago matapos ang June, papasok ng July, you have Ace of Pentacles. Magkakaroon ka ng isang opportunity, Leo. Pwedeng pera, manalo ka ng pera, o may magbabayad sa'yo, or landing on a job that is financially stable, maganda yung sweldo, magbibigay sa'yo ng kapital para magsimula ka ng something new. Nakita ko dito na makapagsimula ka ng new negosyo, o kaya makapag-ipon ka na for the future, magagamit mo yun para makabili ka ng mga properties or material things na gusto mo sa buhay mo. Pero itong opportunity na to, ng pera na to, simula pa lang ito, marami pang papasok sa'yo. Para doon sa gateway na to, papasok sa yung bigger goal. So yakapin mo to. This is like an opportunity na kailangan mong alagaan, Leo. Halimbawa, nanalo ka sa ganito, nakuha mo yung pera, may reward, may aumento sa sahod. Gamitin mo tong pera na to, pag-isipan mo mabuti para yumabong. Palakihin mo siya, padamihin mo para mapakinabangan mo for a very long time. Okay? Ace of Pentacles being clarified by the 6 of Cups. Yes. Like I've said kanina, merong mga pera na makukuha ka this time around na galing din sa past endeavor, pwedeng dating sweldo, ngayon mo na siya makukuha, or mga remittances na dating ngayon mo lang siya makukuha at this time, o kaya meron kang past job, talaga naman ngayon nagbunga na yung mga pag-isikap mo doon. So this is like well-deserved money. Well-deserved money from something na talaga namang napatunayan mo mula noon-noon pa. Parang nag-accumulate yung reputasyon mo. Tapos ngayon, talaga namang kung ano yung ina-ask mo na pera for something that you worked hard for, makukuha mo na siya. Pwede ding SSS, mga natirang pera, mga pension, mga na mana, o kaya mga perang naipon, naipit sa documents, and then ngayon, makukuha mo na siya at freely nasa sa'yo na. Wow, Leo, this is really a very, very maswerteng month for you. Congratulations. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakaresonate for your June 2025 reading. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.